Okay, we're live. Ayan. So, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga ka-indie. Ayan. So, saan man dako tayo ng panik ng ating mundo. Ayan. Tayo po ay all over the world. So, pa-share po muna ng ating live. At ayan, nakikita nyo po na meron tayong dalawang magiting na debatista na mag-uusap po ngayon. Ayan. So, isang maginoong usapan. Wait, yung aking monitor. So, pa-share po nung ating live. So, hindi na po natin na papatagalin itong ating gabi na naman na punong-puno ng pag-aaral at pagninilay ng ating salita ng Diyos at higit lalo sa ating mga pinananampalatayanan. Ayan. So, kung meron po kayong mga well, hindi po kami nag-accept kasi ng tanong, pero pwede po tayo dyan mag-comment sa atin sa comment section. Pwede po tayo dyan. Importante po ngayon siguro talaga mas maganda po i-share natin para mas marami pa po tayong mga kapatid na maabot ang isang maginoong pag-uusap na ito ng ating dalawang kapatid na magiting na debatista. Ayan. So, shout out muna. Meron tayong isang paring nanonood ngayon. Ayan. Happy watching. Shout out po sa iyo, Father Roxy Miso Roplo. Ayan. So, isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. So, pa-share po ng ating live. So, ngayon po ay isang napakagandang topic, bagong-bagong topic ang ating pag-uusapan ng ating dalawang kapatid na ito. At syempre, bago po natin simulan ang ating debating ito ay uh, atin po munang babasahin ang magiging rules ng ating debate nito sa gabing ito po. Ano? So, so kung ready na po ang lahat, ang ating debatista, so makinig at ito po yung ating magiging panutunan sa ating pag-uusap na ito. So, debate rules number 1, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 minutes maximum kung ititigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi ng moderator ng next question. Number 2, kung categorical ang question, kailangan sumagot ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. Number 3, kung hindi niya sasagutin ng tanong, magkakaroon na siya ng 10 seconds na paliwanag at yan ang pinakasagot sa tanong. So number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So number 5, sa first time, doon lang dapat magtanong sa inilatag ng katunggali at kung itinatanggal niya ay automatic next question. At sa rebuttal, doon na lamang pwedeng itanong ang lahat. At number 6, ang debater po na makatatanggap ng 2 warning mula sa moderator ay may kaukulang disiplina. Babawasan ng 1 minuto sa kanyang oras ang pagtatanong o daragdagan ng 1 minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. So number 7, bawat senaryo ng objection, isang beses lamang maaaring magpaliwanag, isang objection lang at hindi sunod-sunod na objection. At during final conclusion, doon na lamang po ito sasabihin. No objection during final conclusion. At number 8, hindi po pinahihintulutan ng physical na atake at mga pagmumura na nakasanayan. Kasama na dito ang out of topic. So, i-remind ko lang po dito sa number 8 para po magkaroon tayo ng isang healthy discussion. Iwasan po natin ang pagsasabi sa ating katunggali ng boboka, tanga, tarantado. Ayan, yung po mga unnecessary word, hindi na po yun kailangan para po mas marami tayong mga kapatid na maingganyo na makinig sa ganitong pag-uusap. Ayan, tanda po natin na maraming kaluluwa po ang nakikinig sa atin at isang maayos na pananalita po ang inaasahan sa bawat isa sa atin. So number 9, no challenge question. Mga tanong na kung mabasa ko, paano kung mabasa, ay hindi po papayagan na maitanong. So number 10, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. So sa atin pong time, meron po tayong 10-7, 10-7. Then the final conclusion is 5 minutes. Ayan. So, meron po tayong 5 minutes. At syempre po, ayan, magkakaroon po muna, so bago po yan, ang topic po na kanilang pag-uusapan ngayon
pinakang topic po ay patutunayan na ang mga Katoliko ay sumasamba sa larawan. So yan po ay sa affirmative side po natin si Brother Dino Diaz ng Baptist. At syempre indinegate po ito ng ating kapatid na si Brother Dandy Kaganaan ng RCC. So bago po natin simulan ang ating debate ito, syempre kailangan po muna tayo na magpakilala yan, ng kahit isang minuto po. Ayan. So, unahin na po natin si Brother Dino. Ayan. Pakilala Isang ka, mapagpalang gabi po, mga kaibigan at kapatid. Ako po si Brother Dino Diaz, tagapagtanggol ng Pananampalatayang Baptist. At naging maganda pong aming pag-uusap na magiging maganda ang aming pag-uusap ni Brother Dandy. Sa paksang aming napagkasunduan, papatunayan po na ang mga Katoliko ay sumasamba sa mga larawan. So ayan po, no? Sana po ay samahan po ninyo kami sa magiging magandang pag-uusap, mga kapatid. Pa-share din po ng ating live, papalo na rin po ng page nito na pinamumunuan po ni Sister Nad. God bless at magandang gabi po sa lahat. Okay, so dako naman po tayo sa ating katunggali ng ating affirmative. So, Brother Dandy ng RCC, pakilala ka po, kapatid. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po. Ako po ay si Dandy. Isa lang po akong ordinaryong Katoliko, hindi ako kabilang sa CFD. At ako lang po ay nagbabasa lang ng Biblia at nagsusuri ng ating pananampalatayang Katoliko. Amen. So, dyan po nagtatapos ang pagpapakilala ng ating dalawang kapatid na mag-uusap po na ito. So, syempre, sa ating debating ito, ayan, at pangungunahan po ng ating kapatid na si Brother Dino Diaz ng Baptist. So, kung ready na po si Brother Dino para sa kanyang presentation, sa kanyang first stand ng 10 minutes, ay set na po natin. So, Brother Dino, okay ka na? Naka-mute ka. Yes po. Yes, okay. So, eto na. So, 10 minutes, time start now. Isang napakagandang gabi po sa ulitin po, mga kaibigan at kapatid, no? Ako ulit, si Brother Dino Diaz, ang magtatayo. Papatunayan po ng ating mga kaibigan Katoliko ay sumasamba sa larawan, no? Hindi po ito pagdedegrade po sa kanila, kundi tawang aral lamang po, mga kapatid. So, dito po, mga kapatid, no? Unahin natin po ang banal na kasulatan. No, napakalinaw ang sabi po doon sa Deuteronomy chapter 5. Ito basahin po natin, no? Deuteronomy chapter 5, mga kapatid, verses 7 to 9. Ayan, 7 to 9. Huwag kang magkaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit o nang nasa ibaba sa lupa, nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila. Akong Panginoon mong Diyos ay hindi mapinabughuing Diyos. Sabi dito, mapanibughuing Diyos na aking ginadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak sa ikatlo at sa ikaapat na saling, no? Na nagpupuot sa akin. So dito pa lang po, mga kaibigan at mga kapatid, no? Ay mahigpit po na pinagbabawalan ng Diyos po ang mga tao na kanyang mga lingkod, no? Na gagawa po sila ng larawang inanyuan at gagawing Diyos. Kasi tandaan po natin, ang pagsamba no, sa larawan po ay mahigpit na pinagbabawal po ng Panginoon. Tulad din po sa Exodo 20 verses 5 to 6, mga kapatid. Tingnan po natin. Huwag kang magkaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, na o kawangis man ng anuman, anyong nasa itaas o nasa langit, o nasa ibaba ng lupa, o nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos. So dito pa lang makikita natin, huwag kang gagawa sa iyo ng kahit alinmang, o alinmang. Sa makatuwid po, may tinutukoy po dito. Wala pong distinctions, no?
kahit alinman, larawan man ang banal yan, baging sa langit, sa lupa at sa tubig, ay mahigpit na pinagbabawalan ng ating Panginoong Diyos. No? So dito po mga kapatid, dito rin sa Habakkuk chapter 2 verse 18 to 19, ganito naman ang ating mababasa. Ay salamat sa ating time, nakikita, no? 2:18 and 2:19, mga kapatid, ganito po ang ating mababasa. Anong pakinabangan, no? Anong napakinabang ng larawang inanyuan, na yaoy inanyuan ng manggagawa niyaon, ng binubog na larawan na tagapagturo ng mga kasinungalingan na tinitiwalaan, sabi po dito, ng mga piping Diyos-Diyosan. No? Yung mga larawan pala mga kapatid, yung mga inanyuan po ng mga kamay, mga gawa niyaon, mga binubong larawan, na tagapagturo ng mga kasinungalingan. Sa makatuwid, ito po, ay hindi po ito aral po ng Diyos. Kundi yung mga kanilang pinapaniwalaan na ginagawa ng Diyos, yun po nagtuturo daw po, ika po ng banal na kasulatan, ng kasinungalingan, mga kapatid. No? Kaya po malinaw, nababasa po natin sa Matthew chapter 4, verse 10, do yung conversation po ni Satanas at ni Kristo. No? Sabi ni Kristo, kasi gusto talaga ng ahas na yun, no? Ay sambahin. No? Ni Kristo, no? Sabi ni Kristo, Diyos lamang ang sasambahin at siya lamang ang iyong paglingkuran. May lamang po, mga kapatid, wala na pong iba. So ngayon, sa mga kaibigan nating Katoliko, meron po silang 4 na batayan na pagsamba, tulad ng hyperdulia, latria, dolia, protodolia. Sa Biblia, wala pong distinction. Generic ang sabi, pag sumamba ka, hindi pwede. Ganun po ang banal na kasulat. Kaya kung gagamitin niyo ito mamaya, wala po yan mga kapatid sa banal na kasulatan. Ayan, bago po matapos ang aking oras, dadako tayo sa aral po ng Katoliko. Patunayan nga natin, kaya dapat patunayan natin, no? Pero kinuha po muna natin sa Biblia ang ating sukatan o yung magiging pattern po mga kapatid ayon sa layunin ng Panginoon. No? Dapat yung aral natin para po sa mga spiritual na gawain, no? Spiritual na pangangaral, kailangan naka-guideline, doon po naka-pattern, no? Sa banal na kasulatan. Kaya po doon sa 1 Corinthians chapter 10 verse 14, sabi ni Pablo, brethren, flee from the idolatry. No? Magsilayo kayo sa Diyos-Diyosan. Tanong, yun bang Diyos-Diyosan na tinutukoy dyan? Larawan ba yan? Larawan po ang tinutukoy mga kaibigan at kapatid. Malinaw po yan. Ngayon, dito po sa aral ng Katoliko, meron hubang larawan, no? Na sinasamba sila. Ayon po dito, marami po tayong mga referensya, mga kapatid, kung nakikita niyo sa screen, no? Marami po tayong referensya. Ayan. Sabihin niyang opisyal, no? Baka sabihin niya, ang opisyal naming katuruan ay sa CCC. No. Sa makatuwid, nagkaroon lang kayo ng opisyal sa panahon ni Pope John Paul II. Nung nakaraan, wala kayong opisyal. Ngayon, ito, unahin po natin dito kay Intra Senyora de Salvacion sa page 3. Ito po. Nakikita niyo screen, itong larawan mga kapatid. Ayan po. Ayan. Page 3. No? Sino ba ito nagsulat? Bina sa Intra Senyora de Salvacion. Ginsulat ni Mariano Perfecto. No? Sinulat daw po ito. Con superior permiso es propiedad de Doña Nicolasa Vida de Perfecto. Ang may-ari na po nito mga kapatid, si Doña Nicolasa Propiedad. Bilis ng oras, no? La Panayana, Mapa Mandurriao, Ciudad San Iloilo. So makatuwid, hiligay nun po ito mga kapatid. Basahin po natin. Ayan, naka-shade na po. Sa page 3, no? Sa orasyon partikular. Orasyon partikular, ganito po ang ating mababasa. O matinabangon nga tuod nga Birhen Maria Nuestra de Salvacion. So matulungin daw po, no? Na Birhen Maria Nuestra de Salvacion. Madamo kag nagkasari-sari nga tuod nga lugar, napakarami at paiba-ibang mga lugar ang
sumasambahan sa iyong santos nga larawan, ang sinasambahan sa iyong banal na larawan. O, sa makatoy, dito pa lang po sa paksa, napatunayan na natin na sumasamba sila sa larawan. Ang Katoliko, sumasamba po sa larawan. Malinaw po ang paksa. Regardless anong pagsamba, ngunit ang paksa, papatunayan ko na ang mga Katoliko o ang mga kaibigan nating Katoliko ay sumasamba sa larawan. So dito pa lang po, napatunayan na po natin mga kapatid. Saan po? Sa Intra Senyora de Salvacion. No? Ito. Dagdagan pa natin. Dito rin po kay San Ramon Nonato. Ito rin po. Tingnan niyo pong larawan mga kapatid. Nobina po ito or debosyon. Kilala po ito sa debosyon. At dito po sa platform ni Sister Nad, napapanood ko palagi, meron po silang nobina o yung panalangin, no? Panalanginan, mga aralin, panalanginan, na ito po. So, kay San Ramon Nonato, bago po ito, iwan ko lang, may kopya ba si na Sister Nad nito? Ito po ang ating mababasa sa loob. Ayan po. May mga author din po, may mga contact number din po, at kung saan po ito ginawa, no? Meron din po. Sa page 1 po mga kapatid, ganito naman ang ating mababasa. Sa orasyon kay San Ramon Nonato, ang bilis, no? 1 minute, 1 minute na lang, no? O mihimayaon kag maluluyon nga Santo Senyor San Ramon Nonato, o mahiligugmaon sang imo devotos, no? Yung si Senyor, binabati niya dito, no? Tapos, maawain daw si Senyor Ramon Nonato, o maawain na Senyor Ramon Nonato, o hiligugmaon ang imo devotos, o maibigin ang iyong maibigin sa mga devotos. Bisan ako ang labing kubos sa imo mga devotos, kahit po ako ang pinakamababa sa lahat ng iyong mga deboto, yari ako nagaatubang pag nagasimba man sa imo. Nandito po ako, no? Nakaharap at sumasamba sa iyo. Hindi niya sinabi na ako'y sumasamba sa iyo dahil sa Panginoon. No, ako'y sumasamba sa iyo. Direct. Ano ho ba ito? Nagaampo ako sa dako nga pagpaubos, madinangaton mo kinahanglan ko, Okay, pagbuhat sing maayo. Ay, Time wala is up. na. Sige. Time is up na, bro. Bilis. So, ayan. Nakikita niyo naman yung oras, no? Okay. Nakikita niyo yung oras, no? Okay. So, ayan, dyan po nagtatapos ang first stand ng ating kapatid na si Brother Dino sa kanyang affirmative side. So, kung ready na po yung ating negative side na sa kanyang cross-exam. So, Brother Dandy. Test mic, Brother Dandy. Nakamute ka. Ayan po, Sis Naz, Ayan. narinig na ba? Okay, ayan. So, naririnig na. So, wait lang i-ano kita. So, pin kita dito. Okay, so ayan, klaro na. So, meron kang 7 minutes. So, kung ready ka na, time start now. Tanong. Okay, so Brodino, ginamit mo yung Deuteronomy at saka Exodo 25-6 na kapatunayan na kami ay sumasamba ng larawan. Ang tanong ko po, alam mo ba na ang idolatry ay magiging Diyos-Diyosan lamang yan kapag sinamba mo mismo ang imahe? O hindi? Ayos, tama po yan. Magiging Diyos-Diyosan lamang yan pag sinamba pong imahe. Nasa definasyon naman, halimbawa, vessel, worship, no? The images, nandun naman po yung mga definasyon. Ngunit po kinuha ko yung nagbatayan, na yun ay pinagbabawal ng Panginoon at nabasa nga po natin dito na sumasamba nga talaga sa larawan. So therefore, Diyos-Diyosan talaga, kapatid na Dandi. Next question. Next question. Okay, next question. Hindi pa na kapag di mo yan sinamba, hindi yan maituturing na Diyos-Diyosan? Oo o hindi? Category. Correct. Yes. Sorry ha. Yes or no, no? Yes. Correct po. Hindi po magiging Diyos-Diyosan yan kung hindi mo gagawin. Hindi ka sasamba. Ngunit nga po bro, malinaw pa sa sikat ng araw, sumamba talaga kayo dito, no? Sa page 3. Ayan, nakakulay oh. Sumamba kayo dito sa page 3. Nagasimba sa imo nga larawan. So, turo talaga ninyo na sumamba sa larawan. Next question. Okay, next question. Next question.
alam mo ba na para sa aming mga Katoliko, kung ano man ang sumasalungat sa aral ng aming Catechism of the Catholic Church ay maling aral? Oo o hindi? No, mali. Alin daw po? Sige. Categorical. Oo, hindi daw. Hindi po, pakiulit po ng Ah, laman Okay, ng tanong na hindi ko po. ulitin ko po. tayo. Sige. Ulitin ko po, sige. Ang tanong is, alam mo ba na para sa aming mga Katoliko, kung anumang sumasalungat na aral sa aming Catechism of the Catholic Church ay maling aral? Oo o hindi? I'm sure. Ito muna ako sa, wala ba itong 10 seconds na palasi kasi yung tanong? Okay, meron. Time pause. Object ka, mag-object ka, Bro Dino. Sige, sir, sige. Okay, object ka. ako, object. Okay, objection. Anong objection? Okay, sa tanong ko na alam mo ba? So, sa makatibag mag-yes ako, alam ko na tama kayo. Pag sinabi ko na hindi ko alam, wala akong alam. Kaya po, palasi po ang tanong, bakit po? Malinaw po sa sikat ng araw ang detalyado po dito. No? Kaya po ang aking sagot, Sister Nad. Palasi po yung kanyang tanong. Kaya po dito. Bro Dandy, may counter objection ka ba? Mag-next question na lang ako. Okay, sige. So, next question tayo, okay? Time resume. 5 minutes and 3 seconds. Tanong. Okay. Alam mo ba na hindi kami bumabase sa turo ng novena, kundi bumabase kami sa turo ng Catechism of the Catholic Church? Oo o hindi? Objection ulit, moderator, no? Palasi na naman. Yung pag gumamit siya ng alam mo ba, palasi po yan. Ano siya, yung dilemma, yung tanong, na pag sinabi niyang alam, no, alam ko, agree po ako sa kanya. Pag sinabi ko hindi ako alam, wala akong alam. Bakit po? Kung ganyan po yung kanyang tanong na alam mo ba, always po ako, ang sagot ko po, objection. Pero pag baguhin, i-reconstruct mo po yung tanong ninyo, as confirmatory, ayon po dito sa aral po ninyo, sasagutin po natin yan, ayon po sinhingi yung kategorikal. Okay. Sige. Bro Dandy, pwede mo din siguro siya i-construct na lang as another way ng pagtatanong. So, pero kumaga, nandun din yung context na. Okay ba sa iyo, Bro Dandy? Sige po. Okay, 4 minutes and 50 seconds. So, time resume. Tanong. Okay. Iba na lang ang tanong ko para Sige. yung 4 minutes sayang kasi. Ang tanong ko po is, alam mo rin ba na ang idolatry ay mahigpit na ipinagbabawal sa aming katuruan? Oo o hindi? Palasin na naman ulit, moderator, no? Pag Okay. Bro Dandy, clarification, yung salita daw na para sa kanya is fallacy, hindi tayo matatapos. Yung alam mo ba, pwede mo siyang i-construct siguro sa ibang question word na so medyo ano siya dun sa alam mo ba. So hindi rin kasi niya sasagutin. Okay? Okay, sige. I will rephrase my question. Yes, sige. So, bago ko i-resume. Meron ka bang mababasa sa Catechism of the Catholic Church na bawal sa amin yung idolatry? Sagot? Meron o wala? Meron din po akong mababasa, subalit meron din po akong mababasa na allow po sa inyo tulad ng mababasa natin sa CCC 100. The task of interpreting the Word of God authentically has been entrusted solely to the magisterium of the church. That is to the Pope and to the Bishop is communion with him. So sa makatuwid po, may karapatan din po yung Bishop mag-interpret according po dito. Next question. Next question. Okay. So alam mo ba na ang word na pagsamba ay pwedeng gamitin sa adoration at veneration? Alam mo ba yan o hindi? Palasi na naman ang tanong, yung alam mo ba? Palasi bro. Yan yung sinasabi ko sa iyo. Pag gumamit ka ng palasi, hindi ko po tatanggapin. Time pause natin. Time pause. Okay, Bro Dandy, siguro, yun na nga siguro i-refresh ko na po yung question ko. Yung alam mo ba, hindi ko nagamitin alam mo ba. Okay, sige. 3 minutes and 40 seconds. Okay, time resume. Hindi ba na ang word na pagsamba ay ginagamit sa
isa lang ang word na pagsamba sa Tagalog, pero ginagamit ito pwede sa adoration at veneration. O hindi. Hindi po. Bakit po? Sa Biblia, pag sinabing pagsamba, automatic talaga, general yan. Ibig sabihin, to worship talaga, pantukoy sa Diyos. Pantukoy sa Diyos. Excuse me? Ma-interact po? Ma-interact po? Oo, nag-ano ka, nag-choppy ka. Nag-choppy ka. So, tinigil ko yung ano. Pamute po yung iba, nag-i-echo kasi. Teka lang. Okay, wala nang naka-ano. Okay, sige. Sagot. Okay na ba, Bro Dino? Okay na. Sige po. Okay. So tulad po ng aking sagot, no po. Bakit po? Sa Biblia, pag sinabing pagsamba, nakarefer lang talaga sa Diyos. Kaya mababasa po natin sa Mateo 4:10, Diyos lamang ang sasambahin at paglingkuran. Hindi niya sinabi na marami kayong sasambahin. Doon tayo sa doktrinal, hindi po tayo sa pamumuhay ng mga pagano, brother. Kaya nga po, pagsamba talaga litra por litra po dito. Hindi talaga matutulan yan, Brad. Okay, No? Marami po. Next question. Okay, so next question. Hindi ba, mababasa mo ba sa aming Catechism the Catholic Church na yung inuukol namin sa mga larawan ay veneration lang? O meron o wala? Sagot? Wala pong ganun na veneration lang. No, na veneration lang. Mali po 'yan. Bakit po? Malinaw na nga bro, ayon sa CCC 100 po ninyo, ang bishop may karapatan mag-interpret. Ayon po sa magisterium. Kaya ito po sulat po ito ng bishop. Bishop pong sumulat nito. Sumakatuwid, agree pati ang CCC po ninyo, Brother Adandi. Next question. Next question. Dito sa Catechism, paragraph 2132, may mababasa tayo na the honor rendered to an image passes to its prototype, and whoever venerates an image venerates the person portrayed in it. So, meron tayong mababasa dito na venerates an image, venerates the person portrayed in it. Bakit mo sinasabi kanina wala tayong mababasa sa Catechism? Ito bro, no? Wala tayong mababasa sa Catechism, no? Na dapat po sumamba kay Maria. To venerate Mary, to venerate Padua, and San Ramon Nonato. Bakit po? Sa Biblia kasi ang batayan, Brad, wala sa CCC. Kasi kung wala si John Paul II, wala pong CCC. Mali po yan, Brad, para sabihin, batayan po ng paniniwala. At ang paksa, kapatunayan po, sige po. Next question. 20 seconds, ha? Sige, okay, sige. Next question. Tanong. I-rephrase ko yung tanong kanina na alam mo ba, ang tanong ko is, hindi ba na para sa mga Katoliko, doon kami nagbabase sa Catechism the Catholic Church kung kami ba ay sumasamba sa imahe o hindi? O hindi? Hindi po. Bakit po? Hindi lamang CCC ang batayan ninyo, Brad. No? May nobina. Kaya nga nagno-nobina kayo dito eh. So, ang katuruan po ninyo sa nobina, no? Ang bishop may authority po mag-interpret ayon sa CCC 100. At ito, Brad, ay turo po ito ni John Paul II. Meron din akong reference po nito, no? Meron din po. Next question. So, ayan po ang aking sagot, no? Napatunayan natin ang paksa. Almost time. Okay, 2, 0. Okay, time is up. So, sige. ayan. So, at least nakikita nyo naman po yung oras. So, dyan po nagtatapos yung ating pagtatanong ng ating negative side sa affirmative side. At shout out po tayo dyan sa atin sa comment section. So, hindi na lang po ako magbasa ha. At sa ating 21 live viewers, salamat po sa lahat ng mga nag-share. So patuloy po tayo at ngayon po dadako na po tayo sa ating negative side sa kanyang tindigan. So wait lang po at may presentation. Nandito yung presentation ni Brother Dandy. Tsaka po natin ita-type i-start yung kanyang oras. Okay, so kaya ako. Okay, Bro Dandy, ready ka na ba?
Lagi na po, Sis Nads. Okay, so Brother Daddy, 10 minutes. Time start now. Okay, so isa sa mga patunay na hindi kami sumasamba sa larawan, itong katikisim namin sa paragraph 2132. Ang sabi dito, the Christian veneration of images is not contrary to the first commandment which prescribes idols. Indeed, the honor rendered to an image passes to its prototype. And whoever venerates an image venerates the person portrayed in it. The honor paid to sacred images is a respectful veneration, not the adoration due to God alone. Ayun ha, not the adoration due to God alone. It is a respectful veneration. Religious worship is not directed to images in themselves considered as mere things, but under their distinctive aspect as images, leading us to God incarnate. The movement toward the image does not terminate in its as image, but tends towards the that whose image it is. In other words, yung mga larawan namin is visual aid lamang. So hindi yun tinuturing na isang Diyos, isa lang yung visual aid upang maalala natin ang mga santo at ang kanilang mga ginawang kabutihan. So, sabi sa Catechism of the Council of Trent naman, 1566, it says that idolatry is committed by worshiping idols and images as God. So, magiging idolatry lang yan kapag sinasamba mo ang isang larawan bilang Diyos. Next po, Sis Nads. Okay, so meron akong ditong table, kinukompare dito kung about sa 10 Commandments sa Catholic at sa non-Catholic. So kung makikita mo dito, sa first commandment, sabi sa Catholic version, I am the Lord your God, you shall not have strange gods before me. Sa non-Catholic naman, pareho din, you shall have no other gods before me. Sa second commandment, sabi, you shall not take the name of the Lord your God in vain. So sa non-Catholic, you shall not make for yourself an idol of worship any other gods. Dito tayo nagka-diferensya kasi sa mga hindi Katoliko, ang unang utos ay hinati sa dalawa. At upang maiwasan ang pagkakaroon ng 11 utos, pinagsama nila ang ikasyam at ikasampu bilang isa. Ang unang utos ayon sa ibinigay sa Biblia ay ang sumusunod. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo mula sa lupain ng Ehipto, mula sa bahay ng pagkaalipin. Huwag kang magkaroon ng mga Diyos-Diyos iba maliban sa akin. Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng imahen o kahit anong katulad ng anumang bagay na nasa langit, sa taas o sa lupa, sa ibaba o sa mga tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong sambahin sila at paglingkuran. Ako ang Panginoon mong Diyos at ako ang Panginoon mong Diyos. So Exodus 21:6. So isa lang itong utos. Ang context is bawal sumamba ng larawan. Huwag ka magkaroon ng ibang Diyos. So yung larawan na sinasabi dito is, ang ibig lang sabihin nito is huwag mong ituring na Diyos ang isang imahe. So next po, Sis Nats. Okay, so ang second point ko po, bakit hindi kami sumasamba sa mga imahe, yung term, clarify ko lang po na yung term na adoration is a term na ginagamit for honor due to God alone. So God alone lang po yung term na adoration. So tapos yung worship, word na worship, may dalawang meaning, adoration and veneration. Ang term na venerate ay isang term used to honor saints and sacred images. So isang paggalang lang yon sa mga saints at sacred images. So whether worship or venerate, isa lang po ang terms, Tagalog ang word na pagsamba. Ibig sabihin, kapag ginamit ang word na pagsamba sa Tagalog, pwede ito gamitin sa pagsamba na worship at pagsamba na venerate. Napaka-importante ito para di tayo malito. Kaya kung meron mang mga novena, tulad ng sinasabi ni Bro Dino na nagsasabing sumamba kami. Ang ibig lang sabihin nun is
venerate. Hindi yun pagsamba na adore. Venerate lang yun. Kaya hindi yan prueba ang novena para sabihin na kami ay sumasamba sa imahe. Kasi yung word na pagsamba is pwedeng gamitin sa venerate at adore. At ang nagsulat niyan, Katoliko, syempre alam ng Katoliko, ang writer na yan, kung alin dito ang pagsamba bilang Diyos at pagsamba bilang worship. So, ang problema ay nasa pag-interpret lang yan ni Bro Dino. Mali siya doon sa unawa niya sa word na samba. Okay, so ang third point is an image is an idol only when it is the object of divine worship. Ang isang larawan ay isang Diyos-Diyosan lamang kapag ang larawan mismo ang Diyos at inaamin din ito ni Bro Dino. So kapag di mo naman ito itinuring na Diyos, hindi yan Diyos-Diyosan. So malinaw na sa Katolikong turo, hindi namin itinuturing na isang Diyos ang imahe, bagkus ito lang po ay visual aid. Gaya lang po ng tinuturo namin doon sa Admin Catechism 2132. No, isa lang po itong visual aid. So ibig sabihin visual aid is ginagamit siya upang maalala natin ang santo at ang kanyang mga ginawa. Yan lang po ay visual aid, hindi po yan tinuturing na Diyos. Next po, Sis Nads. So ayun, nasabi ko na kanina na ang image is idol only with this object of divine worship. At premise to, hindi namin sinasamba at itinuturing na Diyos ang mga larawan. Therefore, hindi kami sumasamba sa mga larawan kasi hindi namin tinuturing na Diyos ang larawan. Isa lang po itong visual aid. Ngayon, meron pang oras na 2 minutes. Teka. So, idagdag ko lang is yung saint, so it is a person worthy of honor. So sabi sa Romans 13:7, pay to all what is owed to them, taxes to whom taxes are owed, revenue to whom revenue is owed, respect to whom respect is owed, honor to whom honor is owed. So an honor extends all connected to the saints like images of them as a representation. So representation lamang po yung mga imahe ng mga santo o maging ang imahe ng ating Panginoong Hesukristo. So, ginamit ni Bro Dino ang nobena bilang ebidensya to prove na sumasamba kami sa mga imahe. Isa yung fallacy. Fallacy yan, tinatawag na assumption non probata. The assumption of a truth of an unproved premise. Ibig sabihin, inakala niya na tama ang nasa nobena na hindi pa napapatunayan na tama talaga. Ang nobena na ginagamit bilang premise ay unproved o hindi pwede gamitin na para pagprobar sa aral namin na kasi hindi kami nakabase sa nobena. Pwede nga ang nobena ay magkamali. So, kapag mayroong mali, doon kami pupunta sa Catechism of the Catholic Church. So, anything na turo na salungat sa turo ng Catechism of the Catholic Church ay maling turo yan kasi sumasalungat eh. Kasi doon kami bumabase sa Catechism of the Catholic Church. Pangalawa, ang lingwahe na ginamit sa novena ay hindi Tagalog, kaya hindi maintindihan ng lahat kung tama ba ang sinabi ni Bro Diaz. Pangatlo, ang worship at veneration kung isalin sa Tagalog, gaya ng nasabi ko kanina, ay isa lang ang word sa Tagalog, pagsamba. Kaya ang pagsamba na tinutukoy sa novena ay maaaring pagsamba na patungkol sa paggalang or veneration, hindi pagsamba na worship or adoration. Therefore, hindi valid ang novena to prove na sumasamba kami sa mga imahe. Meron pang tayo, no? So, hindi mo makikita ang Diyos-Diyosan sa simbahang Katoliko. Ang isang imahe ay nagiging Diyos-Diyosan lamang kapag ito'y ituring mong Diyos. Merong mga imahe sa simbahang Katoliko, ngunit alam ng bawat Katoliko na hindi maaaring ialay ang pagsamba sa mga imahe na ito. Tawagin mo bang ang statue ni Jose Rizal na Diyos-Diyosan? Hindi, di ba?
Mahigpit na pinagbabawal ng Diyos ang sambahin ang mga imahe at hindi tanga ang Katoliko upang gumawa ng ganitong malubhang Okay, kasalanan. time is up. Time is up. Okay, I will stop my sharing. Okay, dyan po nagtatapos. Okay, sama yung cam ko. Dyan po nagtatapos yung ating negative side ng ating kapatid na Brother Dante. So, dadako na po tayo sa ating pagtatanong ng ating affirmative. At meron pong 7 minutes para sa iyong pagtatanong, Brother Dino Diaz. So, kung ready ka na, time start now. Tanong. Okay, yung tanong ko sa iyo, Brother Daddy, yun bang nobina? Aral ba yan ng demonyo o aral ng Katoliko? Categorical. Aral ng demonyo o aral ng Katoliko? Sagot. Aral po ng Katoliko. Next question. Okay. Next question. Sabihin mo lang bro, next kung ano bro, hindi mo nadugtungan. Okay. Dahil aral po ng Katoliko ito, ang nobina, so sa mga katuwid bro, tama ba ang nobina na aral ng Katoliko nang sabi po dito, o mahimayaon, pag maluluyon, bakit burn out? Ayan. Hindi ko na tuloy makita. Sa time post mo, sis? Okay. Yes. 6 minutes and 10 seconds. Okay. Okay, pasensya na po mga kapatid. Merong power interruption po kay Brother Dino. So, antayin po natin kung mag-okay yung kanyang ano. Nagalaw yung ilaw namin. Okay. Okay. So, wait lang, Brother Dino. So, yan. Pasensya na pa. Meron pong power Technical interruption. So, problem. 6 minutes and 10 seconds para sa iyong pagtatanong. Okay, time resume. Tanong. Okay, dahil sabi mo, aral yan ng Katoliko, so sa mga katuwid, tama ba ang mababasa natin dito? Tama ba ang aral ng Katoliko nang sinabi niya dito na ginsimba ang larawan ni Maria de Salvacion? Tama ba ang Katoliko or mali yung aral ng Katoliko dito? Sagot. Tama po ang Katoliko, ang mali ay ang iyong pag-intindi at pag-unawa sa word na pagsamba. Gaya ng sabi ko, ang pagsamba ay maaaring gamitin sa worship or adoration na due to God alone at pagsamba na venerate na term used to honor saints and sacred images. Kaya ang nasa nobena, ang ibig sabihin ay venerate. Pagsamba na venerate. Okay, Next question. Okay. Alin ang mababasa po dito, Brother Dante? Venerate o pagsimba? Gaya ng sabi ko, ang mababasa is pagsamba. Ngunit ang mali doon ay yung unawa mo. Ang pagsamba na tinutukoy dyan is venerate kasi sabi ko nga, ang pagsamba ay pwedeng gamitin sa adore, worship, or venerate. Hindi naman siguro tanga ang nagsulat dyan na ilagay dyan na pagsamba bilang Diyos. Next question. Next question po. Ang sabi mo kanina, pagsamba ang nakalagay dito at hindi yun ay pinili mo ang pagsamba. So ang tanong ko sa iyo ay ganito, no? Yun bang paksa natin? Papatunayan ko na ang Katoliko ay sumasamba sa mga larawan. Tama ba yung paksa na yun or mali yung paksa natin? Categorical, sagot. Tama ang paksa na yun. Ang mali ay yung unawa. Ang paksa natin is patutunayan na pagsamba. It is understood, ang pagsamba na yan ay adoration due to God alone, hindi veneration. So, yun ang patutunayan mo. Yung pagsamba po doon, no, sa naaral ng Katoliko, pagsamba sa larawan, so sa makatuwid, dahil sabi mo, agree ka doon sa pagsamba sa larawan, so sa makatuwid, no, tinitindigan mo na ngayon na nabasa ko dito ang pagsimba sa larawan. Tama ba yung sagot mo kanina nang nakalagay dito yung pagsamba sa larawan ni Nuestra de Salvacion? Tama ba yung sagot mo kanina? Yes or no?
Tama ang sagot ko kanina. Ang nababasa dyan ay pagsamba. Ngunit ang mali ay yung interpretation or anawa mo dyan. Ang pagsamba na ginagamit dyan or tinutukoy is ang yung veneration, honors used to honor saints and sacred images, hindi ang adoration na due to God alone. Next question. Next question. Meron bang nakalagay sa paksa, no? Na adoration, veneration, meron bang nakalagay doon or pagsamba lang? Walang nakalagay doon na adoration, veneration, pagsamba. Objection, moderator. Okay, time pause. Yes. Objection. Categorical po. Doon sa paksa na aral ng Katoliko ay pagsamba po sa larawan, meron ba doong nakalagay na pagsamba, veneration, no? Veneration, adoration, or pagsamba lang? Ang sagot ko nga is wala, pagsamba lamang. Ngunit ang mali dyan ay yung interpretation mo, unawa mo. Ang paksa natin ay pagsamba, it is referring to honor due to God alone. Which is hindi mo mapapatunayan sa aming katekism na kami sumasamba sa mga imahe bilang Diyos. Next question. Okay, next question. Yun bang paksa natin, ayon ba sa katekism o ayon sa aral ng Katoliko? Sagot? Ang sagot ay both. Ayon sa katekism at ayon sa aral ng Katoliko. Kaya nga, hindi mo mapapatunayan na sa Catechism of the Catholic Church, merong utos na sambahin namin ang imahe bilang Diyos. Sabi ko nga sa... Next question. Next question, sabi mo ay both, no? Both. Sa mga Katolik, may nakalagay sa paksa dyan na Catechism. 100% ba tinitindigan mo? Nakalagay dyan sa paksa ang salitang Catechism? Meron or wala? Walang nakalagay na word na Catechism. Ngunit, yung paksa natin, since it is pagsamba, related yun sa aming Catechism. Kasi ang Catechism namin, iyan yung gagamitin namin pag-prove na hindi talaga kami sumasamba sa mga imahe. Yun yung ang turo namin. Next question. Okay, next question. Next question. Sabi mo, sa Catechism ka kukuha ng proof na yan nga po ang aral ninyo. At ang sabi mo naman, ang nobina ay aral ninyo. At ang nobina ay nagtuturo ng pagsamba sa larawan at ang Catechism sabi mo, hindi nagsasamba sa larawan. So sa mga katuwid, nagkukontrahan ba ang turo ng Catechism, yung aral ninyo sa nobina at aral ninyo sa Catechism? Nagkukontrahan ba ito o hindi? Hindi yan nagkukontrahan. Ang nagkukontrahan ang iyong pag-uunawa. Kasi gaya ng sabi ko kanina, ang word na pagsamba ay pwede gamitin sa adoration, worship, at veneration. Unfortunately, sa Tagalog, isa lang po ang term na gagamitin pagsamba. Kaya whether venerate or worship yan, pagsamba pa rin. So hindi yan prueba. Next question. Next question. Dahil sabi mo ay hindi nagkukontrahan no ang Catechism at ang nobina. So sa mga katuwid, tinatanggap mo na tama yung aral ninyo na pagsamba sa larawan kay Nuestra Señora de Salvación? Yes or no? Yes or no? No. Categorical. No. Kasi ang unawa mo is pagsamba bilang Diyos. At gaya ng sinasabi ko, pagsamba yan na venerate. Okay, time is up. Okay, time is up. Okay, dyan po nagtatapos yung ating pagtatanong ng ating affirmative sa ating negative side. So, dako na po tayo sa gibaan time. Ayan, so sa rebuttal round. So, kung ready na po yung ating affirmative, meron po siyang 10 minutes para sa kanyang rebuttal stand. So, Brother Dino, time start now. Ayan, so ulitin po mga kaibigan at kapatid ko kay Kristo, na patunayan po natin ang paksa, papatunayan ko ng mga kaibigan nating Katoliko ay sumasamba sa larawan. Ginawaan niya po ng distinction. Devotion, adoration, hindi natin yung paksa eh. Ang paksa ay generic. Papatunayan ko ng mga Katoliko ay sumasamba sa larawan. Tingnan po ninyo ang paksa, mga kaibigan at kapatid. Akong affirmative dyan, negative siya. At napatunayan na.
Napatunayan na. Ngayon pupunta sa distinction. Tudolya, latria, wala naman tayong question doon. Lahat yun pagsamba. At lahat ng mga yun, wala po yan sa Biblia, mga kaibigan at kapatid. At sabi niya daw, maari daw po mali ang nobina. I-aral nyo yan eh. Sabi ko, yun bang nobina? Aral ng Katoliko o aral ng demonyo? Abay, aral ng Katoliko. So sa mga katuwid, mayroon palang aral ang Katoliko, mga kapatid, na maaring magkamali. Kita nyo na? Hindi po yan turo ng Diyos. Walang doktrina si Kristo na mali. Nagkiklaim sila na true church, pero may mali pala, mga kapatid. Nagkakaroon ng official at hindi official. There is no questions. Wala pang question doon. Problema niyo, bakit na official kayo at hindi official? Kundi po ang tinitingnan po natin dito, aral ninyo. Nakuha ba ninyo, mga kapatid? Tinanong po natin, dahil tama ang pagsamba ninyo, sa makatuwid, tama ba yung paksa na kayo ay sumasamba? Papatunayan ko na ang Katoliko ay sumasamba sa larawan. Tama ba yun? Yes or no? Yes, tama yun. Sa makatuwid, tama ba? No? Tama ba ang Katoliko na sumasamba sa ang paksa? Yes or no? Yes daw. So sa makatuwid, tama ba ang sanubina ninyo na pagsamba sa larawan kay Nuestra de Salvacion? Yes or no? Yes, tama daw po ito. Mali lang daw pagkaunawa ko. So sa huli po, mga kapatid, tinanong ko naman ulit. So sa makatuwid, bro, 100% tinitindigan mo na ngayon na sumasamba kayo kay Senyora Nuestra de Salvacion? Yes or no? Ano po ang kanyang sagot? No. Ay, di nagpuntrahan na. Pasalamat siya na ubusan ng time. Tatanungin ko sana, alin yung tama mo ngayong sagot? Sabi mo kanina, no? Ay, tama yung sa nobina na pagsamba sa larawan. At sinabi mo naman ngayon, no, hindi tama ang nasusulat sa nobina, hindi na pagsamba sa larawan. Nagkukontrahan po. Balikan po ninyo ang video. No? May tiwala naman ako po dito kay Sister Nad, kaibigan naman natin. Hingiin natin po ang full video na wala pong edited para po makapag-share po tayo, mga kapatid, no? Actually, marami naman pong video si Sister Nad na hindi naman edited, no, na binibigay po sa atin. Sige. Thank you, Sister Nad. Ayan. Mga kapatid, nakita po ninyo, sabi niya daw, nang nobina ay assumptions. Sa mga natatawa. Pag sinabi pong assumptions, mga kapatid, hindi malinaw. No? Kung baga, na-assume. Na-assume lang na meron, pero wala. So sa mga kapatid, ang nobina nyo, assumptions. Ang aral ninyo dito ay assumptions na sinabi mo, aral ng Katoliko ito, assumptions ito. Nakita niyo na, mga kapatid? Nire-reject na ang nobina na aral daw ng Katoliko. Sabi ni Brother Dandy, nireject ang nobina na punta sa CCC. So tinanong natin, magkakontrahan ba yung dalawa, yung nobina at catechism? Hindi. Patay tayo dyan. Kung hindi pala magkukontrahan, bakit ka tatakbo sa catechism? Magkasundo naman pala ang dalawa. Bakit ka tatakbo doon? Magkasundo naman pala ang dalawa na nasusulat dito, sumasamba kayo sa larawan. Hindi pala magkukontra. So sa makatuwid, admitted ka kung anong nasusulat po dito sa nobina, ganon din po ang nasusulat sa CCC dahil hindi po magkakontra, mga kapatid. Thank you sa time, nakita ko. Ayan. So ngayon po, mga kapatid, tinanong ko po siya. No? So sa mga katuwid, sabi niya, yung visual aid lamang po yan. Kung baga, mga kapatid, ay representation lamang po yan ng pagsamba doon nila sa Diyos. Mali. Pag-iwas po yan sa katotohanan. Bakit po? Direct po ang pagsamba sa larawan, hindi po ito representasyon lamang. Basahin natin ulit. O matinabangon nga tuon nga Birhen, Maria Nuestra de Salvacion, madamo nga nagakasari nga tuon nga lugar ang ginasimbahan sa imo santos nga larawan.
Ay sabi niya daw, na hindi daw malinaw ito, Samson, kasi daw, hiligay nun, di ako gumagamit ng Tagalog, wala po tayo sa kasunduan na Tagalog, gagamit ako ng English, kundi referensya aral ng Katoliko. So itong hiligay nun, aral ng Katoliko, therefore, may rights ako upang gumamit dito. At hindi po ako nagdadaya kung ano pong nasusulat dito. Yan po, brother, hindi po yan pandaraya at hindi yan assumption. Bakit po? Marami din po kaming viewers ng mga hiligay nun. Hindi ko sila nakakaunawa din. Sabi ni Prince Ugalde, naunawaan ko yung paano ko nakaunawa Bisaya kung dako. Ako hiligay nun. Marunong ko nga ako mag-Bisaya sa'yo. Nag-debate tayo, hindi mo nga naunawaan to eh. Ha? Sabi mo, naunawaan mo? O sige nga, bigay ka ng author nito kung meron ka. Dito po mga kapatid, magiging Diyos-Diyosan lamang daw po, no? Yung larawan kung sinasamba. Ngayon sumasamba sila sa larawan. Diyos-Diyosan nga. Patunayan natin. Diyos ba yung larawan? Ito na, ito na, ito na. Page 23, kay Antonio Di Padua, hiligay nun. Patunayan natin, Diyos-Diyosan nga. Diyos nga sa Padua, ha? Ito na lagay. Ayan. Kung gusto niyo magkaroon ng copy, i-share ko po sa inyo, ha? Ito. Page 23 at 24. Diresini. Ayan, ha? Meron pa akong nilagay yan para madali kong makita. Ayan. Ayan. So, basahin natin. Anong oras na? 3 minutes. Okay. Desi, nagkilala niya sa pagkahintang sang Diyos. Gumikan sa pagsimba kag pagdayaw niya sa dako nga daw subong. Sang nakita gid sang iya mga mata sa luwas. Ha? Si Padua daw po, may kinikilala niya daw ang Diyos, no? Sa kalagayan niya. Gumikan, ano, nanggaling ang kanyang pagsamba at kanyang papuri. Malaki daw papuri niya pagsamba sa Diyos. Kaya, may kama, may kama. Ayan. Kaya, no? Kaya mga kapatid, pagsimba, no? Pag gintinguha nga pagkilalahon, pagsimba, pagtahuron, man siya. Ano daw po? So, dahil nga po ganun po kakilala rin ni Padua, so kailangan din daw mga kapatid, sambahin at igalang din siya. Aha! Sambahin at igalang din siya. Bukod ang biniret, bukod ang adoration. Ha? Bukod ang biniret, respect or honor yung pakahulugan sa dictionary, pero sa inyo wala, no? Bukod ang biniret, bukod ang adoration. Pagsamba talaga. Basahin natin. No? Pagsimba, pagtahuran na siya. Sang iban nga nga tao, pagkilala sini, nga grasya, ang iban nga mga tao, ginbuot sang Diyos nga maglabas ang yadila. Pag wala madunot, tugtog karon. So, ito mga kapatid, no? Hindi daw po nawala man lang sa dila ng mga tao ang pagkilala nila kay Antonio Di Padua, sinamba daw at ginalang. Bakit po? Gintugot man siya nga balos, ha? Sang pagkilala sa mga tao, sang ila pagkahimtang, kag sang ila nga kinahanglan, no? Nga napakadamo, sabi po dito, gintugot man sa iya nga balos, sang iya mataas nga pagkilala, sang pagkahimtang sang Diyos. Ano daw pong pagkilala kay Antonio Di Padua? Mataas na pagkakilala bilang kalagayang Diyos. Ngayon po, sabi mo, aral ng Katoliko ang nobina. Kumikilala po ito na Diyos. Brother Dandy, okay, magkakaroon ka mamaya ng problema. Pag sinabi mo, aral ito ng demonyo. Makakaroon ka ng problema, napatunayan po natin. Kay Antonio Di Padua, tuloy po natin sa 26. Tuloy natin. Saksi sini nga tanan, ang dili maisig nga iya, ginpanabangan, labi ng taga Padua, ngang among labing pinalangga sang santo, no? Busa ini nga syudad, no? Abay, kunti na. Ni Padua, no? Lumabaw man sa ibang nga syudad sa bugoos nga kalibutan. Pagtahod, pagdebosyon, pagsimba kay San Antonio, no? Kaginpili nga patron. Ayan ayan ayan. Mga kapatid, matibay po ang referensya. No? Napakatibay po ng referensya. Ayan. Nakamute ata si Sister Nad. Nakamute pala ako. Sorry. Okay, dyan po nagtatapos ang ating
rebuttal stand ng ating kapatid na Brother Dino ng affirmative side. So dako na po tayo sa pagtatanong ng ating negative side. 7 minutes, Brother Dandy, kung ready ka na. Brother Dandy, ready na? Okay, 7 minutes. Time start now. Tanong. Okay, so ginamit mo yung nobina na pagpatunay na sumasamba talaga kami sa larawan. At sabi doon sa page 23, sabi mo na ang sabi, sambahin at igalang din siya. Ang tanong, yung siya na yun ba ang larawan o ang persona na nilalarawanan? Sagot? Larawan po mismo. Kasi sa panahon na ito, wala na si Padua, dito sa baba, Larawan sang Santos. Ayan, Larawan sang Santos. Larawan, hindi po persona. Larawan mismo pong sinasamba nila dito, Brother Dandi. Next question, bro. Okay, next question. So, next question. Sa page 26 naman, sabi mo, pagtahod, pagsimba kay San Antonio de Padua. Hindi ba yung pagtahod is venerate? Correct. Sagot? Correct. Tama yan. Yung venerate, nakamute ba ako? Hindi. No? Yung venerate, yung pagtahod, venerate yun. Ngunit kasama ang pagsamba. Dalawa may tama. Pagtahod, pagsimba. Iba ang paggalang, iba ang pagsamba. So sa makatid, napatunayan nga po natin, sumasamba kayo sa larawan. Ayon po dito. Next question. Hindi ba yung pagtahod at pagsimba, ang ibig sabihin dyan is the same meaning lang, pagtahod? Ini-interchange ng writer na yan? Hindi ba? Hindi po. Hindi po. Bakit po? Magkaiba talaga ito. Hindi po ito exeget, sabi mo. Kag-ilagin pili ang patron. Kag pagsimba kay San Antonio. Pagalang kay San Antonio. Pagdebosyon kay San Antonio. Magkaiba talaga, bro. Diba? Okay, next question. Honor, that is veneration. Next question. Okay, so ang next question ko, hindi ba alam ng writer na yan na ang pagsimba ay pagsambayan ukol sa due to God alone? Hindi ba hindi po. Hindi alam ng author na ito. Bakit po? Kasi hindi po due to God alone, hindi po latria ang tinutukoy dito. Larawan talaga ni Antonio. Di Padua ang tinutukoy po. Kung ipalabas mo na latria ito, abay lalabas talaga Diyos na si Padua. Kasi nabasa naman sa 23, Diyos talaga si Padua . Okay, next question. Bro. So, ibig mo bang sabihin na hindi yan ang pagsamba na tinutukoy dyan sa page 26, hindi yan latria? Latria, kasama po latria po dito. Ayon nga sa'yo, latria ko, due to God alone sabi mo. Pinatunayan mo lalo, bro. 23, 24, 25, 26. Magkarugtong lang, Ayan, magkarugtong lang. Hindi po ito ibang statement. Karugtong niya. Dito, tinawag ng Diyos. Dito, sinamba yung larawan. At ginawa ang patron. Next question. Next question. Next question. Isa sa mga way upang mag-aral ng Biblia at saka ng katotohanan is yung contextual interpretation. Hindi ba sa context ng page 26, dahil sinabi ang pag-aaral is yung nauna at huli, tapos yung gitna, yun yung contextual interpretation. Sabi dyan, pagtahod, pagsamba, pagdebosyon. Hindi ba ibig sabihin ang context ng pagsamba is pagtahod at pagdebosyon? Yan yung tinutukoy ng writer na yan sa novena? Hindi po. Bakit po? Kailangan nandun yung subject . Alin po yung subject? San Antonio de Padua, yung larawan niya. Anong gagawin po doon? No? Magdebosyon, magsimba, igalang. So magkaiba yung samba, magkaiba yung devotion, at iba yung paggalang. May venerate, may adoration. Next question. Next question. Okay, so sa writer na yan, sabi di ba, igalang, pagsamba at pagdebosyon. Hindi ba ang writer alam niya na
bawal sa amin ang adoration or latria. So, hindi ba mali ang unawa mo? Kasi ang tinutukoy niya ay veneration lang. Kasi sa context, igalang, pagsamba at pagdebosyon. Hindi ba ganyan? Oo o hindi? Hindi po. Tama po ang aking pagpaunawa, Brother Dandi. Bakit? Nabasa sa 24, no? Kalagayan bilang Diyos. Kaninong kalagayan bilang Diyos ang kilalanin? Kay Antonio Di Padua daw po sa page 24, Brother Dandi. Ay, ito, basahin natin. No? Pagsimba, kag pagtahuron man siya sang iban nga mga tao, kapag Next question. pagkilala. Next question. Next Bilis question. Okay, next question. Oo. Okay, Wait lang, stop. Time pause natin. Okay, remind ko nga pala, no, yung naririnig nyo ba yung tunog dito sa akin? Naririnig nyo? Yes. Opo. Yun yung 20 seconds na pagsagot. No? Sige. Okay, pag sinabi ko next question at tumunog yun, tapos na yung pagsagot, tigil na, next question na. Okay, Brother Dandy, 1 minute and 29 seconds. Tanong. Okay, ang tanong, doon ako sa katikisim naman. Sinabi ba sa katikisim namin na ang opisyal na turo ay ibabase sa nobena? Oo o hindi? Oo. Sagot? Bakit po? Yes po, oo. Bakit po? Doon sa CCC 100, ang bishop ay may karapatang mag-interpret ayon po sa magisterium at sa pope. So ito bro, bishop pong gumawa nito, therefore, official po ito. Maliban na sa'yo kung i-reject mo yung bishop at pope lang ang tanggapin mo doon sa magisterium ayon sa CCC 100. No? Pero yung sa magisterium, Next naka-base po sa bishop at sa pope. The same Next level. question. Next question. Okay, so next question. So ang sagot may oo. Merong mababasa sa katikisim na nagsasabi na ibabase namin ang turo sa novena. Saan sa Catechism of the Catholic Church mababasa yan? Dito po sa CCC 100. Dito po, naririnig ba ako, sis? Yes, sagot. Okay, sige, thank you. Sa CCC 100, the task of interpreting the Word of God authentically has been entrusted solely to the magisterium of the Church, that is to the Pope and to the Bishop in communion with him. Tanong, yan bang Bishop? Sa kanya ba ito? Yes po. Bishop po ang utor nito, brother. Okay. Time is up. Okay, already time is up. Ayan. So, dyan po nagtatapos ang ating rebuttal, no, ano pala, Q&A ng ating negative side sa affirmative side para sa kanyang rebuttal stand. At ngayon ay dadako naman po tayo sa ating 10 minutes na rebuttal po ng ating kapatid na si Brother Dandy ng RCC. So, ang topic po na pinag-uusapan ngayon ay patutunayan na ang mga Katoliko ay sumasamba sa larawan. So, rebuttal time, Brother Dandy, 10 minutes. Time start now. Okay, so sabi ko sa huling question ko kanina na meron bang mababasa na ang katikisim nagsasabi na doon kami babase sa novena. Sabi niya, oo daw. Tapos, ang sabi ko, saan mababasa sa Catechism of the Catholic Church? Sabi niya, ang sagot niya, the sole interpretation, ano ba yung sabi niya? Wala doon ang sinasabi na, dapat mabasa doon na ang katuruan natin, ibabase natin sa novena. Wala tayong mababasa sa Catechism of the Catholic Church. Ang mababasa natin instead is paragraph 2132, the Christian veneration of images is not contrary to the first commandment, which proscribes idols. The honor rendered to an image passes to its prototype, and whoever venerates an image venerates the person portrayed in it. The honor paid to sacred images is a respectful veneration, not adoration due to God alone. Klarong-klaro ang sabi sa CCC 2132, the honor paid to sacred images is respectful veneration, not adoration to God alone. Now, ang paksa namin, sabi niya, ang paksada namin is patutunayan na ang Katolik ay sumamba. Ang paksa na yan is
kung yung iisipin, gagamit tayo ng common sense, di ba? Pag sinabing patatunayan ko na ang Katoliko ay sumasamba sa larawan, ibig sabihin yan is yung word, yung adoration. Tinutukoy ang adoration. Pero sabi ni Brodino, as long as mayroong mabasa na pagsamba, tama na yun. Inaamin daw ng Katoliko na sumamba kami sa mga larawan. Ngayon, gaya ng sabi ko kanina, yung word na pagsamba ay isa lang. So, for example, ang word na adoration, adore, sa Tagalog, pagsamba rin. Ang word na worship, sa Tagalog, pagsamba. Ang word na venerate, pagsamba rin. So meaning, hindi prueba na ang word na pagsamba sa novena is pagsamba na tinutukoy na adoration due to God alone. Hindi ibig sabihin na sinasabi doon sa novena na inuutosan tayo na sumamba sa mga imahe bilang Diyos. Kasi nga, ang pagsamba ay pwedeng gamitin sa adore, worship, at venerate. Ngayon, ang writer na yan sa novena, alam na alam niya ang CCC 2132, alam din niya ang Catechism of the Catholic Council of Trent 1566, nagsasabi na idolatry is committed by worshiping idols and images as God and believing that they possess any divinity or virtue entitling them to worship by praying to or reposing confidence in them. No. So, hindi naman siguro tanga ang nagsulat ng nobena na yan upang sabihin na yung pagsamba na tinutukoy niya is adoration. Hindi. Ang writer niyan is fully aware sa catechism namin. No, fully aware. Kaya ang ibig sabihin diyan sa pagsamba is venerate. Kaya nga sinasabi ko sa kanya na yun bang context ng page 26 nung sinabi na pagsamba. Ibig ba sabihin latria or dulia or venerate? Sabi niya latria daw. Mababasa mo sa context, di ba? Pag mag-aral tayo ng context, basahin mo yung nauna, basahin mo yung nahuli, at saka ang gitna. So ang context is, ang sabi pagtahod, tapos ang gitna pagsimba, tapos pagdebosyon. So ang context sa gitna, ibig sabihin lang is paggalang or pagtahod. No, kasi yung context maunawaan mo yun dun sa page 26. Sabi na pagtahod or bagalang, pagsamba at pagdebosyon kay San Antonio de Padua. Mababasa mo, maunawaan mo sa context na ang tinutukoy ng writer diyan sa nobena ay pagsamba na hindi latria, kundi dulia or venerate. Yun ang kamalian ni Brodino. Tapos, ginagamit niya yung novena upang to prove na kami daw ay sumasamba sa larawan bilang Diyos. Sabi ko nga, ang mali dyan is it is a fallacy of what we call assumption non probata. No? Assumption non probata is proving using an unproved premise. So hindi pa napapatunayan na tama talaga yung argumento niya. Ginamit niya yon bilang patunay na kami ay sumasamba sa mga imahe. So ang ibig ko sabihin sa kanya kanina is yung argumento niya is iniisip niya yung novena na ginagamit niya is tama na yung unawa niya upang upang patunayan na ang Katoliko ay sumasamba sa larawan bilang Diyos. So ginamit niya yung ebidensya, meron siyang preconceived idea na ang kanyang unawa ay tama na itong nobena is pagsamba bilang Diyos. So tama na. Kaya sabi niya, sinasabi dito sa nobena is sumasamba kayo kay San Antonio de Padua, etc. etc. So meron siyang
assumption, no? Meron siyang assumption sa kanyang argument na tama na yung kanyang argument, which is mali. Kasi nga, pagdidibatihan pa yun kung tama pa talaga yung unawa niya doon sa novena. Di ba? So kung hindi pa yan napapatunayan, pagdidibatihan pa yan, hindi yan pwedeng gamitin bilang patunay upang masabi natin na ang Katoliko ay sumasamba sa imahe bilang Diyos. Sabi ko nga, ang pagsamba ay merong isa lamang ang word na pagsamba pero pwedeng i-apply sa adoration, veneration, hyperdulia, latria, ganyan. Isa lang sa Tagalog, pagsamba. Kaya kung natukoy na adoration, pagsamba. Kung ibig mong sabihin na veneration, pagsamba rin. So, hindi yan prueba nga ang word na pagsamba is adoration kasi merong at least dalawang meaning. Pagsamba na adoration, pagsamba na veneration. No? Kaya mali talaga yung reasoning niya. Mali ang reasoning na gagamitin niya ng novena upang magpapatunay na kami ay sumasamba sa imahe. Ang totoo niyan, hindi kami gumagamit, hindi kami bumabase sa novena upang i-teach namin na kami ay sumasamba sa imahe or hindi. Ang doon kami nagbabase sa teaching sa Catechism of the Catholic Church. Pwede na magkamali ang writer, pero hindi ko sinasabi nagkamali ha. Pwedeng magkamali, possibly. At as long as hindi ito sasalungat sa Catechism, pwede yan, tama yan. Pero pag sasalungat na sa Catechism, hindi na tama. Di ba? Kasi yung Catechism, nabuo yan sa tinatawag natin na magisterium. No, ang magisterium po ay isang teaching authority ng simbahang Katoliko at doon tayo magbabase kasi sila yung kung baga Supreme Court, no? Sila yung nag-decide kung tama ba yan o hindi. Yun yung magisterium. Kaya kung meron man aral na salungat sa Catechism, hindi yan totoo. Granting ang novena ay mali, hindi totoo yan. Kasi ang binabase namin sa Catechism of the Catholic Church, pero hindi ko sinasabi na mali kasi ang sa novena is yung pagsamba nga is veneration. Kasi aware ang writer na yan na bawal sa Catechism ang pagsamba ng idolatry. Aware na aware dyan. Kaya ang unawa na mali ay ang kay Brad Dino. Mali lang niya ang pagkagamit niya at unawa niya doon sa novena. Yan lang po. Okay, almost time. 3, 2, 1, 0. Okay, time is up. Ayan. So, diyan po nagtatapos ang stand ng ating rebuttal ni Brother Dandy ng RCC. At ngayon po ay dadako na po tayo sa ating pagtatanong ng ating kapatid na si Brother Dino ng affirmative side. So, 7 minutes. Okay, Brother Dino, 7 minutes. For your cross-exam, time start now. Tanong. Okay. Dahil sabi mo, Diyos lamang ang sasambahin, so itong aking tanong. Si Maria ba'y tinawag na Panginoon or Ginoo? Yes or no? Sagot? Ang sagot, yes, merong instance na si Maria ay tinatawag na Ginoo, pero hindi ibig sabihin na siya ay Lord. Ang ibig lang sabihin ng Ginoo kasi noong unang panahon walang ginang, walang word na ginang. Kaya ang Ginoo na ginagamit doon is pwede sa babae, pwede sa lalaki. Okay, next question. Next question, dahil sabi mo, ang Ginoo, yes, may mga instances na tinawag si Maria, at hindi siya tinawag na Lord, kundi tinawag siya na Ginoo. Ito ang aking tanong, ano ang English word ng salitang Ginoo? Sagot? Ang sagot is Ginoo is Lord, pero gaya ng sabi ko, ang mali ang unawa mo. Kasi nung ginamit na Ginoo patungkol doon kay Maria, nung unang panahon, Ginoo, wala pang word na ginang.
na pangbabae, puro Ginoo. Kaya nga doon sa sulat ni Jose Rizal, hindi ko lang matandaan. Sabi niya, Next mga question. Ginoo, babae Next din. Next question. question. Dahil sabi mo kanina, hindi siya tinawag na Lord, kundi tinawag siya na Ginoo. So katapos ito pala, sabi mo, tinawag siya na Lord. So alin ngayon yung mali doon sa sagot mo? Yung una na sinabi mo hindi siya tinawag na Lord, kundi tinawag lamang siyang Ginoo, o yung sa huli na tinawag mo, tinawag na palang Lord. Saan doon? Yung una, yung huli? Walang mali sa una at huli, bro. Ang umali mo Objection, lang, moderator. Okay, time pause, 5 minutes and 11 seconds. Yes, objection. Na categorical moderator ang aking tanong, alin doon ang mali? Kasi una, moderator, malinaw po yan sa viewers, kahit Okay, sa iyo po, yes, nasabi yes. niya, na tinawag, hindi daw tinawag na Lord si Maria, kundi may mga instances na tinawag siya na Panginoon. So tinanong ko siya sa following question, na ano ang English ng salitang Ginoo? Sabi niya ay Lord. Tapos sinabi niya naman, nung tinawag siya na Lord, kasi wala pang Okay, ginang. okay. So alin Okay. doon yung mali mo? Yung sinabi mo, una, na hindi siya tinawag na Lord, o yung pangalawa na tinawag na pala siyang Lord? Alin doon? Yung una, yung huli? Okay, Brother Dandy, may counter objection ka ba? Or meron po sasagutin mo na? counter-objection. Meron. Yes, counter objection. Ang tanong niya po is natawag sa logic na complex question. Meaning, yung tanong niya, meron ng assumption na inamin ko na mali ako. Kaya sabi niya, alin doon sa dalawang mali? Ang una o ang huli? So meron siyang assumption na mali ako. Hindi ko sinabing mali ako, kaya hindi siya pwedeng magtanong na saan doon yung mali. Kasi hindi ko sinabing merong mali. Di ba? Okay. So, Brother Dino, so katulad lang din yan nung kanina, pwede nating i-construct dun sa another tanong, dun sa kanyang Sige. objection na sinasabi. I-construct mo na lang, pero yung konteksto nandun pa rin. Okay? Okay, so Okay. 5 minutes and 11 So ito. seconds. Okay, time resume. So, Tanong. resume siya. So, baguhin ko. Hindi, iba na yung tanong kasi resume. Yes. So, okay. Ito yung aking tanong, no? So, sa makatuwid, tama yung sagot mo kanina. Una, yung sinabi mo na hindi siya tinawag na Lord. Tama ba yun or mali? Tama yun. Kasi sabi ko, nung unang panahon, ang tawag sa mga babae is Ginoo. Wala pang ibang term na ginang na pang babae. Ngayon, meron na. So, nung time na yon na sinasabi na si Maria ay Ginoo ang ginagamit kasi walang pang babae na term na ginang. Okay, next question. Next question. Sabi mo, hindi siya tinawag na Ginoo kasi wala pang pangtawag na Ginoo. Ngayon, meron na. Sabi mo, so alin ba talaga? Yung wala dati, ginang or Ginoo? Sagot? Ang sabi ko nga, ang una is Ginoo. Kasi noong una pa wala pang term na ginang, wala pang pangbabae, Ginoo. Ginoo yung una. Pwede sa babae. Next question. Sorry. Okay, So next sa makatuwid, yung sagot mo kanina na walang Ginoo nung una, hindi tama yun. Yes or no? Mali. categorical? No. Sagot. Ang mali doon is, ang sabi ko nga, nung una, tinatawag si Maria na Ginoo kasi wala pang word na ginang, pang babae. Ginoo pa. Kahit mababae pa yan o lalaki, Ginoo. Next question. Okay, next question. Ano sa Greek ang salitang Ginoo? Ano sa Greek ang salitang Ginoo? Ang salitang Greek sa Ginoo, tingnan ko lang ha. Kasi hindi naman ako Greek eh. Okay, so ang term doon is curious or curious. Di ba totoo, yung curious na yan o Ginoo or Lord na yan, yan ay nakadefine siya as Lord God, yes or no? Tama. Yes. So yun bang curious? Ay, sorry.
Wait, time pause tayo. Okay. May 20 seconds siyang pagsagot, Brother Dino, no? Okay? So, pasagutin muna natin si Brother Dandy. Okay, Brother Dandy, okay, paki-rephrase nga uli yung ano mo, yung tanong para i-resume ko yung oras mo. Paki-rephrase ulit. Okay. Brother, Yung curious, yung curious, sabi niya kasi, parang nakuha niya naman ata yun sis, na sumasagot lang oo. siya, na-interrupt lang siya, no? Yung Oo. curious, sabi niya, nakadefine siya as Lord God. So, tuloy lang po yung kanyang explanation. Okay, Brother Dandy, 20 Okay. seconds. Okay, so sinabi kong yes, Lord is for, or yung Kurios is for our Lord God. Ngunit, simpleng Google lang, ang Kurios can also mean, sabi ng Google, Sir, Master, Owner, or even referring to idol. So, hindi prueba na kapag Kurios, Okay, next question. Okay, Next. ang sabi po doon, ang curious or Lord of Ginoo ay Lord God, no? At yun bang Lord God ni curious na Ginoo, sinasamba ba yun or niyuyurakan yun? Sagot? sagot, yung Kurios na Lord God sinasamba yun. Ang hindi tama ay yung unawa mo na ang Kurios ay pwede lang sa Lord God. Kasi sabi sa Google, Kurios can also mean Sir, Master, Owner. Okay. Okay, So next yung question. sabi mo, yung Lord, no? O yung Ginoo, in Greek word that is Kyrios, at sinasamba nga yun, nakadefine as Lord God. At si Maria ay tinawag na Lord, no? Or Ginoo. So sa makatuwid, tama ba ang aral ng Katoliko na sinasamba si Maria ayon po sa page 4 ng Entra Señora de Salvación? Tama bang aral ng Katoliko dito or mali ang aral ng Katoliko? Sagot? Ang sagot, tama ang Katoliko. Ngunit ang una mo ay hindi tama. Kasi gaya ng sabi ko nga, yung Kurios, pwedeng gamitin sa Sir, Master, Owner. Kaya hindi prueba na si Maria ay sinasamba just because she is called Ginoo. Kaya gaya ng sabi ko, Ginoo is wala pang term noon na ginang or Okay, pang babae. next question. Yun bang hari, no? Yun bang hari, no? Ng lahat ay sinasamba ba yun or hindi? Ano po, to bro, hindi kung ang ibig mong sabihin, teka lang, hindi kung ang ibig mong sabihin ay pagsamba ng hari na tinutukoy ay si Kristo. Pero kung hari na yung tao, hindi pwede gamitin ang pagsamba. Depende. Okay, next Okay. question. Hindi pwede gamitin ang pagsamba. Si Maria po sa page 6, siya po ang hari na babae ng lahat ng mga tao sa langit. At si Maria ay sinamba. At si Maria po ay Panginoon. Tama bang aral ng Katolikong ito or mali? Ang sagot, tama po. Okay, so time is up. So, hindi na po umabot. Pasensya na. So, hindi na po umabot yung ating pagsagot ng ating negative side. So, ngayon po, ayan. So, maraming salamat po sa ating sharer. Napakadami po nag-share at dyan po sa atin sa comments section at sa ating live viewers. Thank you so much po sa inyo. At I hope po marami tayong natututunan. At yan. Okay, ano pala ako, 5 minutes. So, dako na po tayo sa ating final conclusion. At dito po sa ating final conclusion ay wala na po ditong mag-objection. No objection na po ito. Ano? So, syempre, unahin po natin ang ating negative side sa kanyang pagkukonclude. So, Brother Dandy, 5 minutes para sa iyong final conclusion. Time start now. Okay, so final conclusion ko po is yung term na ginagamit gaya ng hari, Ginoo, ano pa ba? Hindi prueba na pipilitin mo na yun talaga ay tumutukoy sa pagsamba bilang Diyos. Kasi nga yung hari sa panahon noon is wala pang pang babae. Gaya dito sa Cebu, hari yung
yung queen dito noon, hari ang tawag eh. Tapos yung nobena na maghimaya ka hari, no? Doon dito sa Cebu ang term maghimaya ka hari, pero ang tinutukoy is si Mother Mary. Kasi nga ang hari ay pwede sa babae, pwede sa lalaki noong unang panahon. Ngayon, sa CCC, balik tayo sa CCC, gaya ng sabi ko, paragraph 2132, hindi kami sumasamba sa mga imahe. Ang ibig sabihin lang dyan is visual aid. No, visual aid kung ating susumadahin, i-summarize natin yung buod ng 2132. Visual aid lang yan upang maaalala natin ang mga dead heroes of Christianity, ang mga santo. Ang mga, kung tayo nga ay umaalala sa mga heroes natin, gaya ni Jose Rizal, sa pamagitan ng kanyang mga larawan at imahe, at nagpupugay tayo, how much more sa mga Christians na naging hero sa ating pananampalataya, yung mga dead heroes of Christianity, yung mga martir, yung mga pinipersecute ng mga Christians noon, at even sa ngayon. How much more? Kung gumagalang tayo sa kanila, gagalangin din natin yung all connected sa kanila. At pagsabihin kong all connected is included na yun ng mga imahe, larawan. Kaya nga gumagamit tayo ng imahe kasi connected yan sa nilalarawanan, sa nirepresentahan ng larawan na yon. For example, yung crucifix, no? The crucifix stands for Christ and His suffering for us, no? So kung ang crucifix, it stands for Christ. Hindi yon ibig sabihin na ang crucifix mismo, yung wood, yung kahoy ay ang Diyos. Kundi, isa lang yung visual aid, okay? Visual aid upang maalala natin si Kristo at ang ating pananampalataya ay pupunta doon sa Kanya. Hindi yung nag-stop sa image. Gaya ng sabi ng Catechism 2132, the movement towards the image does not terminate in it as image, but tends toward that whose image it is. So hindi yan doon lang sa image ang ating pananampalataya at paggalang, kundi aabot doon sa nirepresentahan ng imahe, no? So kung if I kiss the crucifix, hindi ibig sabihin na yung paghalik ko is para doon sa crucifix, kundi para kay Kristo. Kasi nga yung image is merong connection sa mga nilalarawan gaya ni Kristo at ng mga santo, no? Yan po yung ibig sabihin, visual aid lang po yan, hindi yan tinuturing na Diyos. Walang aral ang Catechism of the Catholic Church na sinasabi na ang imahe ay tinuturing namin na Diyos. Visual aid po lamang yan. Tapos inamin mo kanina, ang idolatry, ang image becomes an idol only if you regard it as God. So magiging idolatry lang yan, magiging Diyos-Diyosan lang yan kung ang imahe mismo ang tinutukoy mo or tinuturing mo na Diyos. Pero sa Katoliko, hindi. Walang aral ng Katoliko na ganyan. Kung makakita ka ng Katoliko na nakaluhod, nanalangin sa harap ng isang imahe, dapat mong tanungin kung yun ba ay ang harap mo ay tinuturing mo ba ang larawan na Diyos or hindi. Dapat mo wag kang mag-akusa sa mga Katoliko. Yan lang po. Okay, so time is up. Ayan, dyan po nagtatapos ang ating final conclusion ng ating negative side. So, thank you so much po uli sa lahat ng ating po mga manunood at sa lahat po ng ating mga nag-share. Ayan, madami po tayong sharer ngayon. At dadako na po tayo sa final conclusion ng ating affirmative na si Brother Dino. Ayan. So, Brother Dino, 5 minutes. Time start now. Okay, unang-una po, no, mga kaibigan at kapatid,
No, mali po yung sabi ni Brother Dan din na nang-aakusa po tayo. Hindi po tayo nang-aakusa, binabasa po natin. No? Marami naman tayong referensya. Ito, marami po, nabili ko po ito, set po ito bro. Hindi po tayo nag-aakusa. No? Wala pong akusasyon o gawa-gawa natin. Marami po tayong mga reference mga kapatid. No? So, sa huli pong tanong natin, no, sabi ni Brother Dandy, no, hindi daw po, hari daw po ang tawag sa babae noon. Okay, i-granted natin hari ang babae noon. Ito. Bakit ngayon hari pa rin? Huh? Bakit ngayon hari pa rin? Kailan ba ito? Noon daw, may hari daw sa Cebu na babae. Saan ang history mo? May hari sa Cebu na babae? Walang ganon. Kailan daw po ba ito mga kapatid? Bago lang po. Ayan bakit ngayon po ito? Hari pa rin, hindi nagbago. Sa makatuwid po, hindi nagbabago ang pagiging hari, ang pagiging Panginoon, yung pagiging Lord. At sabi ko sa kanya, yun bang Ginoo? Nagkontra si Brother Dandy. Yun, si Maria ba ay tinawag siya na Ginoo? Or Lord? Dati hindi daw siya tinawag na Lord. Okay, hindi daw siya tinawag dati na Lord. Okay. Kundi ang tawag sa kanya ay Ginoo. So sabi ko, ano ang English word ng salitang Ginoo? Aba sinabi niya daw, Lord. Ay, kontra na. Sabi mo kanina, hindi tinawag na Lord. Tinawag siya na Ginoo. English pala ng Ginoo, Lord. See? Nakita niyo mga kapatid? So sabi ko, ano ang Greek word ng salitang Lord? Nagbigay siya sa akin tagal nga Kyrios. Yun bang Kyrios, nakadefine ba yan as Lord God? Yes or no? Yes. Ang sabi niya, ay sa makatuwid, pag tinawag siya na Lord, nakadefine siya as Lord God. Si Maria tinawag na Lord. Tinawag siya na hari ng lahat. Tinawag si Maria, no, na Kyrios, nakadefine as Lord God. At sinasamba. At ito pa mga kapatid. At ito pa. Tinawag siya na Savior of the world. Tagapagligtas ng sanlibutan. Tanda natin, Diyos lamang ang tagapagligtas, Diyos lamang ang sasambahin. Ang paksa, papatunayan ko na ang mga Katoliko ay may aral na sumasamba sa larawan. Napatunayan ba? Napatunayan. Siya lang naman naglagay-lagay ng definasyon. Wala namang katikism na triadulya at saka hyperdulya at saka protodulya. Wala po sa paksa yan. Ang paksa, papatunayan ko na ang Katoliko ay sumasamba sa larawan. Napatunayan ba? Napatunayan. Marami po tayong mga referensya, mga kaibigan, at kapatid ko kay Kristo dito sa orasyon partikular. Meron po. Kung gusto niyo po humingi po ng copy, pwede po. Ano ko lang po, no? Picturean po natin. Dito po, no, bilang original Baptist Faith Defender, hindi po tayo nandadaya. No? Hindi po kayo ginaya. Kaya sabihin daw ay ito assumptions daw ito kasi ibang lingwahe, bro. Kahit nag-ibang lingwahe yan, ang issue aral ng Katoliko. Kasalanan po, no, ng Katoliko ng bishop ninyo, bakit gumagawa po kayo ng iba't ibang translation ng nobina? See, hindi po namin kasalanan, nagbabasa lamang po tayo. Paano? Debater ako, debater ka rin. Dapat alam mo yun kung anong gagamitin. Dapat maging prepared po tayo pareho. Tapos itatanggi mo din pala. Pero aral pala ito ng Katoliko, Diyos Antonio de Padua. Sinamba, ginalang sa kalagayang Diyos. Itong ganda nito mga kapatid. No? Nagbili talaga ako nito. Mura lang ito, 35 pesos lang ito . So sa halagang 35 pesos, makarating ka na sa katotohanan. Ayan po. No, ayan, maraming salamat po sa lahat. Brother Dandy, Sister, thank you so much. Okay, ayan. So, ayan.
So ako po ay nagpapasalamat. Ayan. Unang-una po sa ating maayos at payapa na ating debate at pag-uusap ng ating dalawang maginoong debatista. At syempre po, sobrang salamat din po sa lahat ng ating mga nasa comment section. So halo po yan. Syempre Catholic and I think mga Baptist po yung ibang nandun. At syempre, lalo na po yung mga nag-share nung ating live at nanood po. Sinamahan tayo hanggang dito sa huli. So again, maraming salamat po sa ating dalawang maginoong debatista at napakapayapa at maayos na pag-uusap po ng ating dalawang kapatid na ito. At alam natin na maraming mga kaluluwang naririnig at makakarinig pa po ng debate na ito. So, syempre sa ating pagtatapos, meron po tayong isang minuto na pasasalamat. So, pasalamatan nyo na po lahat ng inyong mga pasasalamatan para po sa naidaos natin na debate nito. So, unahin natin si Brother Dandy. Ayan. So, Brother Dandy, 1 minute na pasalamat. Okay po, salamat Sis Nals. Yes. Okay, so salamat po sa unang-una sa ating katunggali na si Baradino. Nawa po yung paksa namin at pinagdidebatehan namin ay malinaw na malinaw po sa inyo at kayo na po ang maghusga kung sino sa aming dalawa ang tama. At patuloy po tayong manood sa In Defense of the Truth Live at meron po tayong maraming matututunan ditong aral. Hindi lang po sa Katoliko, meron po din tayong matutunan na aral sa hindi or non-Catholics kasi po meron din naman silang truth pero hindi nga lang full truth. Ayan po, yan po siguro. Salamat po at magandang gabi. Okay, so thank you very much, Brother Dandy, para sa iyong 1 minute na pasalamat. At dako naman po tayo sa ating ayan, negative sa kanyang pagpapasalamat. So, Brother Dino, time start. 1 minute. Ayun, unang-una po, nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa pagkakataong nagkaroon tayo ng mapayapa at matalinong pag-uusap kasama po ni Brother Dandy. Thank you, Lord, no? At sa ating butihin at magandang moderator, si Sister Nad. Ayun, maraming salamat po, Sister Nad. At sa kasabumubuo po ng In Defense of the Truth Family, maraming salamat po. At sa mga sa ating commentators dyan, Katoliko ka man, Baptist ka man, magandang gabi po sa inyo. Hindi po kami nag-aaway dito mga kapatid. Tagisan po ito ng karunungan ayon po sa aming pag-aaral. Ayan, magkaibigan pa rin po kami. Hindi magbabago po ang aming relasyon po dito. Ayan, argumento lamang po. Ayan, sa gusto, yung Baptist po, sa gusto niya magkatoliko, magkatoliko kayo. Kung gusto niyo po mag-baptist mga Katoliko, abay, dito na po kayo. Hindi po kayo tatalian ni Sister Nad at hindi ko rin kayo tatalian. Ayan, at babatiin po natin si Brother Rainy po, ang aming tinuturoang magiging defender din po, si Brother Joey S. Villarinia. At yung sa aming original Baptist Faith Defender, pwede po kayo manood dyan. God bless at magandang gabi. Tapos na po ang ating oras. Ayan. Okay, salamat. Maraming salamat sa iyo, Brother Dino and Brother Dandy and Ma'am Angie, yung ating po kasama dito sa loob at sa iba pa po natin nakasama. So again, ina-announce po namin kung meron po kayong mga gustong paksa or kahit po hindi Catholic, like po November 2, meron po tayong isang debate na magaganap dito, isang Islam or Muslim po at si Pastor Baladad. Ayan, so abangan nyo po yan, November 2. Open po ang In Defense of the Truth. Message lang po kayo para maiayos natin yung schedule. Kahit po hindi Catholic, para po ito sa lahat. At kung gusto mo rin magpahayag, pwede po at open po ang In Defense of the Truth. Amen? Hindi lamang po ito pang Katoliko. So salamat, maraming salamat pong muli sa ating lahat. Pagpalain nawa tayo ng ating Panginoong Diyos. Thank you so much and God bless us all po. Salamat po. Thank you. Salamat po. Bye. Salamat Bro Dandy and Bro Dino. Thank you so much. Ma'am Angie, salamat po. Salamat. Okay. Salamat, Brother Dandy, Sister Nad. God bless po sa inyo. Thank you. Ayun. Tara na sa DevCon, tatambay.
Okay, bye-bye. Salamat po. Thank you sa Opo. okay, Hahabol po ako sa kabila. Yes, we're out. Thank you so much. Ah,